Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brian D. Mendoza. Ito po ang aking daily devotion ngayong araw, November 21, 2024. Ngayong araw po ay tutuloy po natin ang ating series about po sa harnessing the power of words. Specifically, ang magiging topic po natin for today is about speak the truth in love. Now, ang ating talata po ay magagaling sa Ephesians chapter 4 verse 15. Sabi po dito, basahin ko po. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Sa Tagalog po, sa halip, panatilihin natin ang katotohanan ayon sa pag-ibig upang lumago tayo sa lahat ng mga bagay kay Kristo na siya ang ulo. Napakagandang talata po. Ngayon po tayo po ay dadako sa ating mga katuruan para mas lalo po natin matutunan o maintindihan kung ano bang nakasaad sa talatang ito. Una po, truth hurts when it pierces into us. Minsan po yung katotohanan talagang masakit kapag nalalaman natin. It shows us things about ourselves na ayaw nating malaman. So for example, when someone points out a mistake na nagawa natin, minsan we feel uncomfortable, but yung pain na yon is napaka-importante because of that pain, it helps us to grow and become better. So ganun po nag-work ang katotohanan, kasi ang katotohanan po para po yung sharp tool na sa unang sakit pwede kang masaktan, but yung sakit na yon is meant to fix what's broken. Ikalawa, truth sets us free from the chains of lies. Kasinungalingan po, pwede po tayo niyang i-trap. They make life more complicated because we have to cover one lie with another. But truth brings freedom when we're honest. So we don't have to worry about being caught. Kasi sinasabi natin yung katotohanan. So telling the truth allows us to live with a clear conscience. Ibig sabihin, wala tayong kinakatakot kasi wala naman tayong dapat ikatakot. So wala naman tayong sinasabing kasinungalingan. So dapat palagi po tayo lagi natin i-make sure na hindi tayo magsisinungaling. Kasi kapag simula tayong magsinungaling, yung pagsisinungaling mo na yan, magsisimula pa, magbubunga pa yan ng isa pang kasinungalingan. So dapat simula ngayon, iwasan na sinungaling, kasi yung sinungaling na yan, it can help us. Ikatlo, truth keeps true love apart from false love. So relationships na nabuo sa pamamagitan ng kasinungalingan, hindi yan magtatagal, kasi walang trust, walang tiwala. Kasi ang true love po, whether it's with family, friends, or partner, or kahit saan man, it requires honesty. So when we're truthful, it shows that nare-respeto natin yung ibang tao o yung karelasyon natin. So paano po natin ma-apply mga bagay na ito? Ngayon po tayo po ay dadako sa ating application. Ano po? Speak the truth in love. Lagi po tayo maging honest, but don't use the truth para saktan yung ibang tao. So for example, if a friend makes a mistake kapag nakagawa ng kasalanan yung kaibigan mo, huwag mo silang i-criticize ng harsh, very harsh. So instead, sabihin natin yung totoo, pero in a kind way na hindi sila ganun masasaktan, pero sinabi natin katotohanan para patulungan natin sila na mag-improve. Ikalawa, speak the truth with humility. So kapag nag-share po tayo ng katotohanan, let's remember na hindi ka rin perfecto. So kailangan pa magsasabi ka with understanding and respeto. So for example, kapag kinokorek mo, then try mo correct yung ibang tao, huwag kang mag-a-act na parang mas better ka kaysa sa kanila. So admit mo rin yung mga sarili mong kamalian. So kumbaga, it makes the conversation easier and it builds trust na hindi ka rin perfecto, na huwag ka magiging harsh kapag ikaw ay nag-share or tinatry mo i-correct yung ibang tao. At lastly po, speak the truth with integrity. So be consistent what you say and what you do. Dapat nagmamatch yung dalawang yan.